Wipe, shut wipe. Bakit mo ginawa sa sarili to? Sabi ni Kenneth habang buhat-buhat si Ara, na kahit siya ay nanginginig na ang kamay dahil sa nakikita niya. Ayaw man niyang tumingin dahil sa hindi katanggap-tanggap na itsura ng babae ay puno ng dugo sa mukha at mayroon pang mga bubog sa ulo, ngunit wala siyang magawa para siguraduhing ligtas ito. Where's tita? Iyak na sigaw ni Kenneth dahil talagang kinakabahan na siya sa maaaring mangyari dito. Tama na please, napatingin si Kenneth kay Ara nang magsalita ito. Ibinaba na niya ito sa higaan niya. Wife, please, huwag mong pakinggan ang naririnig mo. Andito lang ako. Bulong na sabi ni Kenneth sa tenga ng dalaga habang mahigpit niyang hawak ang kamay nito. Nang matapos niyang sabihin iyon ay parang narinig ito ng dalaga at unti-unting pumroseso sa utak niya. Wife, it's me. Please listen to me. Determinadong bulong ni Kenneth sa dalaga. Habi? Yes, ako to wife. Please, wife. Iyak na sabi nito kay Ara ngunit napapikit lang muli si Ara dahil muling bumabalik sa isip niya ang mga nangyari sa kanya. Hindi niya mapigilan ang alaalang pumapasok sa isip niya. Oh my God, umalis kayo. Ako ang bahala kay Ara. Lumabas na muna kayo. Napatingin sila sa tita ni Kenneth nang pumasok na ito sa loob at pinapalabas sila. No, hindi ko iiwan si Ara. Pigil na sabi ni Kenneth at ayaw umalis sa tabi ni Ara. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. Palisin niyo si Kenneth, sigaw na sabi ng doktor sa mga kasamahan niya. Kaya dali-daling kumilos ang mga lalaki at hinila si Kenneth palabas. No, bitiwan niyo ako. Nagpupumiglas pa ito. Kenneth, tumigil ka na. Hindi magagamot si Ara kung kasama tayo sa loob. Hindi na napigilan ni Ali na sigawan si Kenneth na siyang ikinatigil naman ito at kinakalma. Kenneth, iho, lumabas na tayo. Sabi ng kanyang ina kaya sa huling pagkakataon ay tiningnan niya si Ara sa higaan nito. Kahit labag sa loob niya na lumabas ay nagsilabasan na nga ang mga kasama nito. Kasama na rin si Kenneth para tuluyan ng magamot si Ara. Nang makalabas ay samot-saring emosyon ang makikita sa kanilang lahat. Samantalang si Kenneth ay pumaroon sa isang sulok upang pakalmahin ang sarili. Napasandal siya sa pader at itinakip ang dalawang palad sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at takot na takot siya. Nakita niya ang dugo ang itsura ng babaeng pinagmamahal niya. Unti-unti siyang nagpa-daos-dos sa sahig at sinabunutan ang sarili. Muli na naman siyang napanghinaan ng loob. Napatigil siya sa kanyang kinaupuan. Pinakaramdaman ang sarili, unti-unti niyang inalis ang palad sa kanyang mukha. Napag-isip-isip na yan, muli na naman siyang nagpadala sa sobrang-sobrang emosyon. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Huminga siya ng malalim at inalis ang pagkakatakot sa kanyang loob. Pinalakas niya ang kanyang sarili upang makaharap niya ng maayos sa mga kasamahan niya. Pinunasan ni Kenneth ang luha niya at ang mga anak agad ang unang hinanap ng kanyang mga mata. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanila. Nakita niya ito sa may dulo kausap ng magulang niya. Tumingin muna siya sa mga kasama niya doon na umiiyak. Lumapit siya sa mama ni Ara. Ma, wag na po kayong umiyak, magiging ayos din si Ara. Sabi ni Kenneth at niyakap nga ito. Kenneth, ang sakit. Ang sakit na nakikita kong naghihirap ang anak ko. Mas okay na ako na lang masaktan, wag lang siya. Iyak na sabi ng ina ni Ara habang yakap-yakap si Kenneth. Ma, ako din. Nasasaktan at alam ko na pagsubok lang ito para sa atin. Kailangan nating mas maging malakas para sa kanya. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ng mama nito. Tumingin siya kay Ali at Grace na umiiyak at ikinabuntong hininga na lamang niya. Alam niyang nag-aalala ang lahat lalo na at kabigla-bigla talaga ang nangyaring iyon. Napatingin siyang muli sa mga anak niya. Ma, pupuntahan ko lang po ang kambal. Sabi ni Kenneth na humiwalay sa yakap nila na ikinatauhan naman ng ina ni Ara. Ang mga apo ko,
Alam kong nasasaktan sila ng sobra, Kenneth. Hindi ko man lang sila maasikaso ng maayos. Maayos lang po yun. Ako pong bahala sa kanila. Umalis na si Kenneth doon at pumunta sa kanilalagyan ng mga anak niya. Babies, tawag niya na ikinalingon ng mga ito. Daddy, sabay na sabi ng dalawa at yumakap sa kanya. Daddy, ayos lang po ba si Mami? I saw blood from her forehead. Sabi ni Aiden sa kanya na umiiyak. Twins, stop crying. Okay, ayos na si Mami dahil andyan si Tita para gamutin siya. Sabi nito sa mga anak at pinunasan ng luha nito. Alam niya naging mahina din siya. Kanina kasi, di naman niya akalain na ganoon ang mangyayari. Katabi pa niya si Ara kanina tapos magigising na lang siya na sumisigaw ito at nasa loob ng banyo. Pagbukas pa ng pinto ay pinukpok na nito ang sariling noo sa salamin ng basag. Sino ba namang hindi maiiyak sa ganoong sitwasyon? Walang natural na tao na gagawa nun, tanging mga tao lamang na nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan at isipan ang makakagawa. But the blood, pinutol ni Kenneth ang sasabihin ni Aiden. Don't be scared and the blood, Aiden. You too, Addison. Ang katawan natin ay mayroong dugo, kaya natural lang na kapag nasugatan ka, ay magdugo. Gusto kong isipin nyo na kapag nakakita kayo ng dugo ay isang natural lang. Become and help he or she kung bakit siya may dugo and please don't cry next time. Sabi niya sa mga ito. Alam niya kasi na isa siyang mafia at ang pagiging isang mafia ay palaging nakakakita ng dugo. Sa oras na malampasan na nila ang pagsubok na ito, ay di niya alam kung ano pa ang mangyayari. Lalo na kapag alam na nilang lahat na mafia siya. Gusto niyang ihanda ang mga ito balang araw para sa kaligtasan din ng kambal. Sige po, Daddy, sabi ni Addison at niyakap niya ang kambal. Naghintay sila ng isang halos kalahating oras sa labas at doon lang lumabas ng kwarto ang tita niya. Doktora, kumusta po ang anak ko? Agad ang sabi ng ina ni Ara. Ayos na si Ara. Ngayon mabuti na lang at naagapan ninyo dahil kung hindi baka lumala ang ginawa niya. Maaaring magkaroon ng komplikasyon lalo na at ang mga bubog iyon. Nakahinga sila ng malalim sa sinabi nito. Pwede na po ba namin siyang puntahan, tita? Tanong ni Addison na ikinatingin nito dito. Of course, pretty Addison. Sa tingin ko ay maya-maya magigising na din siya. Agad na pumasok ang kambal sa loob kaya sumunod na din ang iba. Ang naiwan lang ay si Kenneth at ang magulang niya at ang ina ni Ara. Maaring maulit ang ganitong sitwasyon, kaya simulan na natin ang treatment niya. Sabi nito sa kanila. Ayos lang ba nandito pa rin kami? Tanong ng kapatid niya na ama ni Kenneth. Ayos lang kuya. Naman pero kapag hindi na talaga siya ma-handle ng maayos, ay ibang usapan na yon. Sabi nito na ikinakunot ng noo ni Kenneth. What do you mean by that, auntie? That she's going crazy? No, ano bang pumasok sa isip mo? Na mababaliw si Ara, ha? Hindi siya baliw. Ang nangyayari ngayon ay natural sa mga taong nagkaroon ng ganyang trauma. Ang ibig ko lang sabihin ay kapag lumala ng tuluyan ay kailangan ng mamonitor namin siya ng maayos. Maaaring kami na lang mag-aasikaso sa kanya. Napatungo naman sila sa sinasabi nito. Sa ngayon kapag nagising na siya mamaya, ay samahan niyo siya sa rooftop bago magtakip silim para na rin may ibang environment na siyang makita. Hindi lang loob ng kwarto niya. Nakakapag-refresh ng utak yon. Dugtong pa na sabi nito sa kanila. Sige tita, kami ang bahala sa kanya. Tumango naman ito kay Kenneth. Okay, if you all need anything, just call me again. Andyan lang ako sa office ko. Umalis na ito at pumasok na sila sa loob. Nakita ni Kenneth na katabi ang kambal ni Ara na natutulog pa rin hanggang ngayon. Lumapit siya sa mga ito. Nagugutom na ba kayo? Tanong niya sa dalawa na ikinailing nila. No daddy, busog pa kami. Niintay namin na magising si mami. Sabi ni Aiden na ikinatingin ni Kenneth kay Ara. Meron ng benda ang ulo ni Ara, kaya hinahawakan naman niya ang pisngi nito at hinaplos. Why, please don't hurt yourself. Sabi ni Kenneth dito. Gumalaw ang kamay niya, Daddy.
Sabi ni Addison na ikinatingin nila sa mga ito at agad na lumapit. Nakita nilang unti-unting pagdilat ng mata ni Ara. Wife, ayos na ba ang pakiramdam mo? Sabi agad ni Kenneth dito at binigyan siya ng tubig na maiinom. Pagkatapos uminom ay isinandal niya si Ara sa headboard para hindi ito mahirapan. Ayos na ako, sabi ni Ara. Ara, may naaalala ka ba sa nangyari sa'yo kanina? Sabi ni Grace na ikinapikit naman ni Ara. At nagulat sila nang umiiyak ito. Hala Ara, di ko naman gusto na umiyak ka. Gulat na sabi ni Grace sa kanya habang si Kenneth naman ay inalo ito pati na rin ang kambal. I'm so sorry. I'm so sorry. Sabi ni Ara na ikinatigil nila. Nagkatinginan muna sila bago nagsalita si Kenneth. Dahil na rin natahimik ang paligid. May naaalala ka ba? Tanong ni Kenneth dito na ikinatangot dahan-dahan ni Ara. Inalis niya ang kamay na nakatakip sa mukha niya at yumakap kay Kenneth. I'm sorry. Sorry? Ayos lang, wife. Just don't do that again. Sabi ni Kenneth at hinalikan ang noon nito. Nang kumalma si Ara ay humarap siya sa iba. Hindi ko ginusto yan, promise. Basta bigla na lang kumilos ng gano'n ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, sabi ni Ara sa mga ito. Ara? Napatingin sila sa likod nila at nakita nila doon ang tita ni Kenneth na bumalik pa lang muli. Lumapit siya sa mga ito. Ara, meron kang post-traumatic stress disorder or PTSD. Nagulat naman sila sa sinabi nito dahil di nila alam na maaari na pala nilang sabihin dito ang lagay niya. Habang si Ara naman ay nagulat din sa kanyang nalaman. Ibig sabihin may sakit ako? Tanong niya dito na ikinatango naman niya. Wait tita, bakit mo? It's okay Kenneth, kailangan niyang malaman para maging aware siya at mas magporsige na gumaling. Putol na sabi nito kay Kenneth. Kaya din bumalik ito para sabihin iyon at sakto naman nagising na si Ara. Kaya siya na lang ang nagsabi dito. Muli siyang tumingin kay Ara. Ara, ang mga nangyayari at naririnig mo ay dahil sa trauma na naghahantong ng ikasakit mo sa sarili mo. Nagiging suicidal ka na Ara katulad kanina. Mabuti na lang at naagapan ni Kenneth na may layo ka sa salamin. Natahimik naman si Ara dahil sinabi ng tita ni Kenneth. Hindi siya makapaniwalang nagkaroon siya ng trauma sa nangyari sa kanila. Ang naalala niya ay ayos lang naman sa kanya nang makulong siya doon. Hindi na pala niya napansin na ganoon na pala ang nangyayari sa kanya ngayon. Lang na nahimasmasan na siya sa lahat ay parang nag-flashback sa kanya mga pinagagawa niya na parang wala siya sa sarili. Muli siyang napaiyak dahil sa takot na maaari niyang gawin sa susunod. Ayoko nito. Tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay kapag naririnig ko ang boses niya. At sa isip ko wala akong magawa kundi ang magpakamatay. Iyak na sabi ni Ara. Lumapit naman ang ina niya sa kanya at niyaka. Ma, I'm sorry, ayoko po nito. Iyak pang sabi nito dito. Anak, tutulungan ka namin. Basta makapag-cooperate ka din sa amin. Sabihin mo na kung ano ba talagang nangyari sa'yo nang dukutin siya. Sabi ng ina niya na ikinatigil ni Ara. At muling bumalik sa kanya ang mga pangyayaring iyon at mga boses. No, ayoko na. Sabi niya at napasabunot sa sarili na ikinataranta naman nila. Mami, sabi ng kambal na ikinatingin naman ni Ara sa harapan niya kung saan andon ang kambal at natigilan naman siya at muling napailing. Nakakarinig pa rin siya ng salita sa isip niya. Pero pinipigilan niya na matakot dito dahil alam niyang umaatake na naman ang PTSD niya. Ara, look at me, sabi ng tita ni Kenneth at tumingin naman si Ara dito. Inhale, exhale. Paulit-ulit na sabi nito na sinunod naman ni Ara dahil gusto na rin niya matigil na iyon. Hanggang sa kumalma na siya pero naiiyak pa rin ito. Kaya niyakap naman siya ni Kenneth. It's okay, wife. Kung hindi ka pa masyadong handang sabihin, wag mo nang sabihin. Sabi ni Kenneth na kinailing naman ni Ara. No, handa na ako sabihin. Sasabihin ko na.